Sa loob ng mahigit 5 buwan, nagsagawa ang Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP WCPC ng Cyber Patrol o Pagmamanman Online. Matapos makatanggap ng tip mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD tungkol sa umano'y talamak na bentahan ng sanggol online sa mga wannabe parents. At least 22 sites meron tayo for online baby selling. Nung in-engage namin, nung in-investigahan namin, meron kaming 4 na nakita, 4 na sites na active. Ang kanilang naging unang target, isang di umano'y reseller o middleman na nagmamala, buy and sell ng sanggol. At ang kanyang latest offer, 100,000 pesos para sa mahigit 1 linggong gulang na baby. So after, usually may referral yan eh. Usually may mga netizens, may mga yung community, may mga concerned citizens ang magsasabi sa amin na mayroong mga engagement na ganito online. And then yun, kami naman on our part as investigator, i-validate namin kung totoo yung information. If ma-validate namin, we will engage in order for us to find yung kung meron talaga at may krimen ba na nangyayari. Nang makumpirma na ng mga otoridad ang posibleng illegal na bentahan ng sanggol online, January 10 nitong taon, nagpanggap bilang live-in partner ang 2 operatibo ng PNP Luzon Field Unit. Ang meeting place sa harap mismo ng simbahan. Pupunta po tayo ngayon sa isang lugar dito sa Quezon City kung saan sinasabing nagpunta yung seller na di umano'y nagtutulak o nagbebenta nitong 11 days old na sanggol. Susubukin po nating maghanap kung meron tayong makakausap doon sa mismong location. Ayon po doon sa impormasyong paunang nakarating sa atin, sa labas ho ng Santo Domingo Church, nakipag-deal yung akusado. At hindi po gabi putok na putok daw ang araw nung makipag-usap ito doon sa mga undercover police officer para ho maitulak at maibenta nga itong 11 araw na gulang na bata. Pasado alas 5 ng hapon noong January 10, nagtagpo na ang reseller at mga asset ng PNP LFU. Nang magkaabutan na ng mark money, dito na inaresto ang 36 na taong gulang na suspect na itatago namin sa pangalang Lorna. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Agad ding nailigtas ang bagong silang na sanggol. Ilang metro ang layo mula ho doon sa lugar kung saan isinagawa ang rescue operation, isang tricycle terminal po ang makikita. At magtatanong tayo para ho malaman mula ho dito sa mga kasamahan nating tricycle driver kung ano masasabi nila, kung may nakita sila doon sa police operation. Nakita niyo ba yun, Kuya? Yung may hinuli silang babae na di umano, nagbebenta raw ng bata? Hindi ko po nakita. Gandang araw po. Napansin mo ba yung dati yung may hinuli dyan nagbebenta ng bata? Ito lang, itong nakaraang linggo lang. Wala po. Wala ka nakita. Tapos So lumalabas ho na parang arrest and extract yung nangyari. Ibig sabihin, pagkatapos na maisagawa yung operation, sakay ka agad yung akusado, then alis na dito mismo sa area. Pero naganap po ang krimen, yung transaksyon sa gilid po mismo ng isang simbahan. Nakaparehab ng resibo si Lorna. Walang alinlangan niyang ikinwento kung paano siya napasok sa ganitong kalakaran. Dito po sa ganitong po namin, madali pong kumita. Yung isang lang po, bigayan lang. Kasi po pag mag-a-apply na trabaho, marami pang kailangan Kaya ito yung idea na nakuha namin na mas madali kumita. Aabot daw ng 100,000 piso ang bentahan ng sanggol online. Magkano po ang benta po sa inyo ng mismong magulang? 10K po, kaliwaan lang. Nang tanungin kung saan siya nakakakuha ng sanggol na for sale, Sa lang po sa FB page, marami po doon na sino daw pong gusto mag-adapt. Tapos magpi-PM lang po. Tapos pag nakipag-deal na po, doon na po pwede magkita. Kasi po pag nakabenta na po, nagle-left na po kami. Tapos pag meron na naman yun ulit, bagong sali ulit. Ang third na na po to ngayon lang nahuli. Nakalimutan ko palitan, gumawa ng FB pa.
On the spot po yung chat namin, kaya nakalimutan ko po magdami ako. Gina G, makabenta, Lorna? Depensa pa niya. Kaya lang naman nagawa yun dahil sa hirap ng buhay. Kung kaya ko lang di buhayin, bubuhayin ko yun. Hindi ko na yung bebenta. Kaso magkano lang naman din sahod ko. Sa ngayon, patuloy ring iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang tunay na magulang na sanggol. Ang gusto namin sana, lahat na yung mga transaction nila, makuha na namin instead of magtatago uli sila. Baka mamaya may mga makalusot na bata. Makalipas ang 6 na araw, isa pang seller ang kinita ng mga otoridad na muling nagpanggap na mag-partner sa Angeles City, Pampanga. Ang sanggol for sale, ang kanya mismong 2 buwang gulang na anak. Alas 11 ng umaga ng January 16, nagkita ang mga asset ng pulis at ang suspect sa isang fast food restaurant. Nang magkaabutan ng marked money na 50,000 pesos, ibinigay na ng ina ang kanyang anak. Dito na siya inaresto at dinala sa tanggapan ng PNP LFU. Nakapareham din ng resibo ang 25 taong gulang na si Aida, hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya. Kaya po naiisip ko na lang po na maghahanap na lang po ako ng mag-a-adapt sa baby ko po para tulungan ako. Yun po, pumunta po ako doon sa may Facebook page po kung saan yung illegal adoption. Sumali po ako doon. Tapos po naisip ko po na magko-comment na lang po ako doon para mapa-adapt ko na yung baby ko. Nakuha lang daw niyang ialok ang anak online dahil no-show na raw ang kanyang partner. Wala po siya, hindi naman po siya nagsusuporta. Ilang taon na po. Simula pong buntis ako, wala na po, umalis na po siya. Kaya tumakbo sa isip ko po, mas maganda na lang po na ipapa-adapt ko na lang yung baby na hindi na lang idadaan sa legal na process. Paliwanag ng PNP WCPC mula taong 2022, mahigit 600 sanggol na ibinebenta o ipinapaampod sa iligal na paraan ng na-rescue na ng kapulisan. Itong mga cases na hawak namin at naging successful, ito yung mga nakita namin na meron nga talagang engagement at meron talagang krimen na nangyayari. Dagdag pa ng PNP WCPC. Mas malala ito kaysa sa droga. Kasi ang involved dito, bata. So, any wrong move, ang nakasalalay dito, yung buhay ng isang tao o isang bata. More than the arrest is to rescue the child, to bring out of danger yung bata. Yun yung focus namin. Samantala, sakaling mapatunayang nagkasala sa batas sina Lorna at Aida, maaari silang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons, Republic Act 7610 o Child Abuse at Republic Act 8552 o Domestic Adoption Act of 1998. Pumapasok ito sa life imprisonment. Malaki responsibilidad nila especially. May mga nandito kami or may mga na-convict kami na 20 years imprisonment. Depende sa dami nung na-file na kaso sa kanila. Nagsisisi po ako kasi nga po ginawa ko sa kanya yun. Kung hindi ko naman po ginawa sa kanya yun, sana wala po ako dito. Paalala ng PNP WCPC, hindi masama ang pagkupkop sa mga bata lalo na kung para ito sa ikabubuti nila, pero kailangan dumaan sa tama at legal na proseso para masiguro ang kapakanan ng bata. Madali na mag-adapt ngayon. Pinadali na for the DSWD. Nag-a-assist na sila, binibigyan na nila ng assistance yung mga gustong mag-adapt. So hindi na kailangan mag-transact tayo or mag-engage tayo with illegal adoption or online BCMA. Para naman sa mga patuloy na nagkukubli online para pagkakitaan ng mga walang kamuwang-muwang, may mahigpit na paalala ang mga otoridad. Ngayon, gusto namin makarating sa publiko, yung mga nagbabalak na pumasok sa ganitong transaction o illegal activities na katulad nito. Meron tayong batas na hahabol sa kanila.